In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik nawa sa oras nito ay tayo patubayan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo dito sa ating binabasa ang Apokripon ni Apostol Juan. Bago po tayo magsimula, ang Apokripon ay ito po'y maunawa at maintindihan nyo kung anong ibig sabihin. Naroon po sa unang yugto o sa part 1. Nandoon po ang kahulugan ng Apokripon. Nawa sa oras na ito, tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu Santo. Bigyan nawa natin ng maiksing panalangin ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, dumadalangin po kami sa oras ito. Nawa pagpalain nawa ang bawat isa, kagalingan sa bawat may karamdaman, kahapagan niyo po kami mga tao sa aming gawa, at nawa, bigyan nawa kami ng kaligtasan sa bawat yugto ng aming buhay sa mundong ito. Ano man na nangyayari sa panahong ito ay naway malampasan ng bawat bansa ang nangyayari sa salot na nagtatagal. Naway sa oras ito, Amang Diyos, ako po'y dumadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasama paggabay ng Banal na Espiritu. Pagpalain at gabayan nawa ninyo ang inyong lingkod sa aking pagbabasa ang Apokripon ni Apostol Juan. Kaya mga kapatid, tayo po'y magpapatuloy sa ika-6 na yugto. Naway, sa palagi ko mahaba-haba pa rin po ito, pero nawa, tayo magpatuloy lamang sa ating pagbabasa dito sa Apokripon ni Apostol Juan. Ika-6 na yugto. At sinabi ko sa tagapagligtas, Panginoon, hindi ba ang ahas ang nagturo kay Adan na kumain? At ang tagapagligtas ay ngumiti at sinabing, itinuro sa kanila ng ahas na kumain mula sa kasamaan ng pag-aanak, pagnanasa, at pagkawasak upang si Adan ay maaring maging kapaki-pakinabang sa kanya. At alam niya, si Adan, na siya ay sumuway sa kanya. Ang punong arko, dahil sa ilaw ng epinoya na nasa kanya, na siyang naging mas tama sa kanyang pag-iisip kesa sa punong arkon. At ang huli ay nais na magawa ang kapangyarihan na siya mismo ang nagbigay sa kanya. At nagdala siya ng isang pagkalimot sa ibabaw ni Adan. At sinabi ko sa tagapagligtas, ano ang pagkalimot? At sinabi niya, hindi ito ang paraan ng pagsulat ni Moses at narinig mo. Sapagkat sinabi niya sa kanyang unang libro, pinatulog niya siya, ngunit ito ay sa kanyang pangunawa. Sinabi niya sa pamagitan ng propeta, aking palalakasin ang kanilang mga puso upang hindi nila pansinin at baka hindi nila makita. Isaya 6:10. Kung gayon, ang epinomya ay ilaw ay nakatago sa kanyang sarili kay Adan. At ang punong arkon ay nais ilabas siya mula sa kanyang tadyang. Ngunit ang epinomya ng ilaw ay hindi maaring hawakan. Bagamat hinabol siya ng kadiliman, hindi ito nahuli. Nagdala siya ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan mula sa kanya. At gumawa siya ng isa pang nilalang sa anyong isang babae, ayon sa pagkakahawig ng epinomya na nagpakita sa kanya. At dinala niya ang bahagi na kinuha niya mula sa kapangyarihan ng lalaki sa babaeng nilalang, at hindi tulad ng sinabi ni Moses, ang kanyang buto-buto. At nakita niya si Adan, ang babae, sa tabi niya. At sa sandaling iyon ay lumitaw ang makinang na epinomya. At itinaas niya ang belo na nakalagay sa kanyang isipan. At siya ay naging matalino mula sa pagkakalasing ng kadiliman. At nakilala niya ang kanyang kontra-imahe at sinabi niya, tunay na buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina,
at siya ay makikipag-ugnayan sa kanyang asawa at sila dalawa ay magiging isang laman, sapagkat magpapadala sila sa kanya ng kanyang pagsasama at iiwan niya ang kanyang ama at ang kanyang ina. At ang aming kapatid na si Sophia ay siya na bumaba sa kawalang kasalanan upang maitama ang kanyang kakulangan. Kaya't tinawag siyang buhay na ina ng buhay sa pamagitan ng paunang kaalaman ng soberanya ng langit. At sa pamagitan niya ay natikman nila ang perpektong kaalaman. Nakita ako sa anyo ng isang agila sa puno ng kaalaman na siyang epinomya mula sa paunang kaalaman ng dalisay na ilaw upang maituro ko sila at pukawin sila mula sa kalaliman ng pagtulog. Isang bumagsak na estado at nakilala nila ang kanilang kahubaran. Ang epinomya ay lumitaw sa kanila bilang isang ilaw. Ginising niya ang kanilang pag-iisip at nang mapansin ni Yaltabot na sila ay lumayo sa kanya, isinumpa niya ang kanyang lupa. Natagpuan niya ang babae habang hinahanda niya ang kanyang sarili para sa kanyang asawa. Siya ang Panginoon sa kanya, bagaman hindi niya alam ang misteryo na nangyari sa banal. At sila ay natatakot na sisihin siya. At ipinakita niya ang kanyang mga anghel, ang kanyang kamangmangan na nasa kanya. At pinalaya sila mula sa paraiso at sinuot niya sila ng madilim na kadiliman. At nakita ng punong arko na ang dalaga na nakatayo sa tabi ni Adan at na ang maningning na epinomya ay buhay ay lumitaw sa kanya. At si Yaltabot ay puno ng kamangmangan. At nang ang paunang kaalaman ng lahat ay napansin, ito nagpadala siya ng ilan at kinuha nila ang buhay mula kay Eva. At hinimok siya ng punong arkon at pinanganak siya sa kanyang dalawang anak. Ang una at ang pangalawa ay sina Elohim at Yahweh. Si Elohim ay may muka ng muka at si Yahweh ay may muka ng pusa. Ang isa ay matuwid, ngunit ang isa ay hindi makatarungan. Si Yahweh ay matuwid, ngunit si Elohim ay hindi matuwid. Iniligay niya sa ibabaw ng apoy at hangin at inilagay niya si Elohim sa tubig at sa lupa. At ang mga ito ay tinawag niya sa mga pangalang Cain at Abel, na may layuning linlangin. Ngayon hanggang ngayon, ang pakikipagtalik ay nagpatuloy dahil sa punong arkon. At nagtanim siya ng sexual na pagnanasa sa kanya na kay Adan. At ginawa niya sa pamagitan ng pakikipagtalik ang mga kopya ng mga katawan at binigyan niya ng inspirasyon ang mga ito sa kanyang peking espiritu. At ang dalawang arkon ay niligay niya sa mga pamunuan upang sila ay mamuno sa libingan. At nang makilala ni Adan ang pagkakahawig ng kanyang sariling kaalaman, ipinanganak niya ang pagkakahawig ng anak ng tao. Tinawag niyang siyang Seth ayon sa paraan ng lahi sa mga iyon. Gayon din ang ina ay nagpadala din ng kanyang espiritu na ayon sa kanyang pagkakahawig at isang kopya ng mga nasa pleroma, sapagkat maghanda siya ng isang tirahan para sa mga iyon na bababa. Uminom sila ng tubig ng pagkalimot mula sa punong arkon upang hindi nila malalaman kung saan sila nanggaling. Kaya ang binhi ay nanatili ng pansamantalang pagtulong sa kanya upang kapag ang espiritu ay lumabas mula sa mga banal na buwan, maari siyang itaas at pagalingin siya mula sa kakulangan upang ang buong pleroma ay maaring muli maging banal at walang kasalanan. At sinabi ko sa tagapagligtas, Panginoon, dadalhin ba ng ligtas
ang lahat ng kaluluwa sa dalisay na ilaw? Sumagot siya at sinabi sa akin, ang mga malalaking bagay ay lumitaw sa iyong isip, sapagkat mahirap ipaliwanag ang mga ito sa iba, maliban sa mga taong hindi maililipat na lahi. Ang mga kung saan ang espiritong ng buhay ay bababa at kung kanino siya ang makakasama sa kapangyarihan, maliligtas sila at maging perpekto at maging karapat-dapat sa kadakilaan at linisin sa lugar na iyon mula sa lahat ng kasamaan at kasangkot sa kasamaan. Kaya sila ay walang ibang pag-aalaga maliban sa pagkadumi lamang, kung saan pinatubayan nila ang kanilang pansin mula rito nang walang galit o inggit o paninibugho o pagnanasa at kasakiman ng ano paman. Hindi sila apektado ng anumang bagay maliban sa estado ng pagiging laman lamang na kanilang dinadala habang naghahanap ng inaasahan para sa oras na sila ay makapagtagpo ng tagatagtanggap ng katawan. Ang ganyang kalagayan ay karapat-dapat sa hindi mahalata, buhay na walang hanggan at tungkulin, sapagkat tiniis nila ang lahat at nagtitiis sa ilalim ng lahat upang matapos sila ang mabuting pakikipaglaban at magmamana ng buhay na walang hanggan. Sinabi ko sa kanya, Panginoon, ang mga kaluluwa ng mga hindi gumawa ng mga gawa na ito, ngunit kung kanino ang kapangyarihan at espiritu ay bumaba, tatanggihan sila. Sumagot siya at sinabi sa akin, kung ang espiritu bumaba sa kanila, sila ay sa anumang kaso ay maliligtas at magbabago para sa mas mabuti, sapagkat ang kapangyarihan ay babagsak sa bawat tao, sapagkat kung wala ito ay walang makatayo. At pagkatapos silang ipinanganak, kung gayon, kapag ang espiritu ng pagtaas ng buhay at ang kapangyarihan ay dumarating at nagpapalakas sa kaluluwa na iyon, walang sinuman makakapagpaligaw sa mga gawa ng kasamaan. Ngayon mga kapatid, dito po mapuputol ang ating binabasa, ang Apokripo ni Apostol Juan. Nawa sa oras na ito ay bigyan ng kaunawaan sa makakarinig nito. Hindi ko po binabali o hindi ko po sinisira kung ano man nakasulat sa banal na salita, sapagkat ito'y banal na salita rin po ito na hindi na po isinama sa banal na aklat. Pero wala po akong against sa Holy Bible, bagkos ito po'y hinahayag ko rin po. Naririto po ang kabuuan ng banal na salita dito sa channel na ito. Pero itong manuskrito na to ay sadyang dapat kong ibahagi rin sa mga taong nagsusuri at gusto makakita ng katotohanan. Nawa, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po muli sa pagbabasa nito, ang Apokripo ni Apostol Juan. Nawa'y pagpalain nawa ang bawat isa at makaunawa sa makarinig ito. Sa inyo lamang po ang pasasalamat, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Sanawat.